Tatalakayin natin ngayon ang ebolusyon ng panitikan ng Pilipinas. Ang panitikan ay nagmula sa salitang pang-titik-an na nangangahulugang literatura. At ang literatura naman ay galing sa Latin na litera na nangangahulugang titik. Magumpisa tayo noong unang panahon. Sa sinaunang panahon, ang ating mga katutubo ay meron ng panitikan. Ang katutubong panitikan ay tumatalakay sa paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Meron na silang wika noon. Ang alibata o baybayin ang ginagamit nilang paraan sa pagsusulat. Gumagamit din sila ng mga bias ng kawayan at talukap ng bunga o nyog at dahon at balat ng punong kahoy bilang sulatan at matutulis na bagay naman bilang panulat. Ito naman ang mga uri ng panitikan na sumibol at sumikat sa sinaunang panahon. Ito ang mga alamat, kwentong bayan, at epiko. Noon din, meron na rin tayong mga awiting bayan at karunungang bayan. Ito ang mga salawikain. Ang salawikain ay nagsisilbing batas at tuntunin ng kagandahang asal ng ating mga ninuno. Halimbawa, aanhin pa ang damo kung wala ang kabayo. Dito naman tayo sa sawikain. Ang sawikain ay mga kasabihang walang natatagong kahulugan. Ang halimbawa naman nito ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Magtungo naman tayo dito sa bugtong. Ang bugtong ay maikling tulang karaniwang naglalarawan ng isang bagay na siyang pahuhulaan. Halimbawa nito is isang tao, laman ay pako. Isang tabo, laman ay pako. Ano 'yon? 'Di ba? Ganun ang bugtong. Magtungo naman tayo ngayon sa panahon ng Kastila. Noong panahon ng Kastila, napalitan ng alpabetong Romano ang alibata. O yung ginagamit ng ating mga ninuno na wika or sulat. Dito rin sa panahon rin ng Kastila na ituro ang doktrina Kristiyana. Naging bahagi ng wikang Pilipino ang maraming salita sa Kastila. Kagaya ng mga 1, 2, 3, 4. Nagkaroon ng makarelihiyong himig ang mga akda. Yan. Dahil nga ang mga Kastila, sa kanila nanggaling ang Kristyanismo. Diba? Sila ang nagdala ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. Nadala ang ilang akdang pampanitikan ng Europeo na naging bahagi ng ating panitikan gaya ng awit, korido, moro-moro at iba pa. Naitala ang iba't ibang aklat pambalarila sa wikang Pilipino tulad ng Tagalog, Ilocano at Bisaya. Nasinop at nasalin ang makalumang panitikan sa Tagalog sa ibang wikain.
Ito naman yung mga unang aklat noong panahon ng Kastila. Ang Doktrina Kristiyana, lumabas ito noong 1593. Ang gumawa dito ay sina Padre Juan de Plasencia at Padre Dominga Nieva. Susunod naman ay ang Nuestra Señora del Rosario. Lumabas naman ito noong 1602. Si Padre Blancas de San Jose ang may sulat nito. Ang Barlaan at Osopat. Ito ay isang nobelang Tagalog. Ang may gawa nito ay si Padre Antonio de Borja. At ito pa, ang Urbana at Felisa. Ang may gawa dito is si Modesto de Castro. Siya ang ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog. Dito naman tayo sa mga akdang pangwika. Ito yung mga akdang pangwika. Arte y reglas de la lengua Tagala. Compendio de la lengua Tagala. Vocabulario de la lengua Tagala. Vocabulario de la lengua Pampango. Ito yata yung sa Pampanga. Salita ng Pampanga. Mga Kapampangan. And then, vocabulario de la lengua Bisaya. Arte de la lengua Bicolana. Arte de la lengua Ilocca. Dito naman tayo sa mga dulang panlibangan. Ito yung mga dula na ginagawan panlibangan nila noong panahon ng Kastila. Tibag, lagaylay, ito, sinakulo. Sinakulo, ito yung parang role play. Panubong, karilyo, moro-moro, duplo, kurido, sainete, karagatan, sarsuela. Ito. Dito tayo sa panahon ng pagbabagong isip. Ang diwang makarelihiyon ay naging makabayan at humingi ng pagbabago sa sistema ng pamamalakad sa pamahalaan at simbahan. Dito pumasok ang diwang liberalismo. Dito sila Jose Rizal. Ito yung mga propagandista. Sila Dr. Jose Rizal. Ang mga naisulat niya ay Laong Laan at Di Masalang. Ito yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo. And then, si Marcelo H. del Pilar. Ito yung mga nasulat niya, ang Piping Dilat at Dolores Manapat. Ito yung pag-ibig sa tinubuang lupa, kaiigat kayo at tuksohan. Dito naman tayo kay Graciano Lopez Jaena. Fray Botod sa mga Pilipino. At ito si Antonio Luña. Noche Buena por Madrid. Dito naman tayo sa panahon ng Amerikano. Nung panahon ng Amerikano, maalab ang diwang makabayan na hindi na magawang igupo ng mga Amerikano. Pinasok ng mga manunulat na Pilipino at iba't ibang larangan ng panitikan tulad ng tula, kwento, dula, sanaysay, nobela, at iba pa. Dito nauso yung mga
tula, kwento, dula, sanaysa at nobela. Ang lagi naman sinusulat ng mga manunulat nun ay mga temang tungkol sa kalayaan dahil nga sakop sila ng mga dahil nga sa mga naranasan nila. So, dito naman tayo sa namayani sa panahong ito ang mga akda sa wikang Kastila, Tagalog at wikang Ingles. Pinatigil ang mga dulang may temang makabayan. Sa panahong ito, nailathala ang babasaing liwayway. Pinauso rin ang balagtasan sa tumbas ng debate. Nagkaroon o nagsimula ang pelikula sa Pilipinas. Dito nagumpisa sa panahon ng Amerikano ang mga sinehan. Ito naman ang mga pahayagan noong panahon ng Amerikano. El Nuevo Dia. Ito sa Tagalog, ang bagong araw. Ang nagsulat nito ay si Sergio Osmeña noong 1900. Ito pangalawa, ang El Grito del Pueblo. Ito ang sigaw ng bayan. Itinatag ni Pascual Poblete noong 1900 din. At ang pangatlo naman ay ang El Renacimiento. El Renacimiento. Ito sa Tagalog ay muling pagsilang. Yan, ito ay itinatag ni Rafael Palma. Ito naman yung mga dulang pinatigil noon, mga pinatigil na dula, mga binansiguro to na dula. Kahapon, ngayon at bukas by Aurelio Tolentino. Tanikalang Ginto by Juan Abad. Walang Sugat by Severino Reyes. Ito naman yung mga kilalang manunulat sa Kastila. Ito naman yung mga kilalang manunulat sa Kastila na sumikat. Ito sila Cecilio Apostol, Fernando Marie Guerrero, Jesus Balmori, Manuel Bernabe Manalang, at Claro en Recto. Ito naman yung mga manunulat na sumikat sa wikang Tagalog. Sila Lope K. Santos, Jose Corazon de Jesus, Florentino Collantes, Amado B. Hernandez, Valeriano Hernandez Peña, at si Inigo Ed Regalado. Magtungo naman tayo sa panahon ng Hapon. Sa panahon ng Hapon, natigil ang panitikan sa Ingles kasabay ng pagpapatigil ng lahat ng pahayagan. Ganitong panahon para sa mga manunulat sa wikang Tagalog. Gintong panahon para sa mga manunulat sa wikang Tagalog. Dahil nga ipinatigil ang mga sulat sa wikang Ingles at sa wikang Kastila. Tinanggal yung mga yan. Pinagbawal din ng mga Hapon ang paggamit ng salitang Ingles. So, ang mga paksa ng mga sulat nila ay laging tungkol sa buhay lalawigan. Naipasara din ang mga sinehan at ginawa na lamang tanghalan. Nagkaroon ng krisis ng papel kaya hindi masyadong marami ang akdang na isulat noong panahon ng Hapon. Dito naman tayo sa mga tulang sumikat sa panahon ng Hapon. Haiku, Sanaga, at ang karaniwang anyo. Ito, ilang dula na sumikat sa panahon ng Hapon.
Ito yung mga dula na sumikat sa panahon ng mga Hapon. Panday Pira. Panday Pira. Ang sumulat dito ay si Jose Marie Hernandez. Ang pangalawa naman ay ang Sa Pula, Sa Puti ni Francisco Rodrigo. At pangatlo ay ang Bulaga ni Rodualdo del Mundo. At ang pangapat naman ay ang Sino Ba Kayo? At Dahil sa Anak at Higanti ng Patay ni NBM Gonzales. Then, ito naman yung mga maikling kwento, mga sikat na maikling kwento nung panahon ng Hapon. Lupang Tinubuan ni Narciso Reyes. Uhawang Tigang na Lupa, Liwaylay, Arceo, Sudnayon at Dagat-Dagatan ni NBM Gonzales. Kasalukuyang panahon. Ngayon, dito naman tayo sa kasalukuyang panahon. Ang kasalukuyang panahon is isa pang makulay na kabanata ng panitikang Pilipino. Namumulat ang mamamayang Pilipino sa kahalagaan ng pambansang wika. Marami nang sumusubok na sumulat gamit ng kanilang sariling vernacular o sariling salita. Mas mayaman ng pinagkukunan ng paksang isusulat. Kasi nga mas marami ng information. Ganoon. Malaki ang impluwensya ng teknolohiya at agam. Malayo na rin ang naaabot ng media. So sa kasalukuyang panahon, hindi lamang pampanitikan ng uri ng salitang ginagamit, ngunit mapapansin na may mga akda na gumagamit na rin ng pabalbal, kolokyal at panglalawigan. Yun lang po, salamat.